Magandang hapon po sa lahat. Bago po tayo mag-umpisa ay mga ilang reminders po sa lahat. Una po, gamitin po natin ang ating totoong pangalan. Kakibat po nito ang ating organisasyon or institusyon na pinanggagalingan o nire-represent. Para po sa ating open forum mamaya, maaari pong gamitin ang Q&A tab sa baba ng ating Zoom screen. Pwede rin po na gamitin ang raise hands. May tab din po sa ating Zoom. Kung sa oras po na kayo po ay kinilala na magsasalita o magtatanong, paki-open na lang po ang inyong mga kamera. Tapos magpakilala, buong pangalan at ang organisasyon o institusyon na pinanggalingan. Tayo rin po ay live sa mga FB. So sa mga kasamahan po namin na nakikisali from FB Live, pwede rin pong mag-comment sa comment section for your questions at pipilitin po namin na maipaabot sa mga panelist ang inyong mga tanong. So tayo na po ay mag-umpisa. Muli magandang hapon sa lahat. Inihiling po namin ang ganap na katahimikan at atensyon para sa pambungad na awit o Bayan Ko. Ito ay nilikha ng pambansang alagad ng sining sa musika na si Ginoong Ryan Cayabyab. Susundan po ito ng ating pambansang awit. Nagkakasakit at naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. At 23 na malalaking minahan sa ating bansa ang ipinasasara na ng DNR. Unti-unti na rin kumakalat ang forest fire o yung sunog po sa bundok sa Bukod Benguet. Mabilis ang pagtaas ng baha sa Rizal Avenue sa Arpapa sa boundary ng Maynila at Caloocan City. Kasabay naman ang pagragasa ng baha ay ang mga basura. Sa tala ng World Health Organization, 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahil sa air pollution. O bayan ko, kailan ka mamumulat? Ang totoo'y nakikita na pumipikit ka pa. Kailan ba, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga, Wala ka nang ibubugaw, bayan ko. Bayan ko, kailan ka matutulog? Sadyang ikaw, ang kalaban mo, ikaw rin ang susupong. Ngunit kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. Bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. Kailan na magmumula? Ang totoo'y nakikita na pumipikit ka pa. Ngunit kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. O bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng tubong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. O bayan ko, kung magkasama-sama, tinig na sabay-sabay, susulong ka, sugod na.
Maraming salamat sa Ateneo Chambers Singers at ABS-CBN Philharmonic Orchestra para sa napakahusay na pagtanghal ng ating pambansang awit at ang O Bayan Ko. Ako po si Father Richie Masegman mula sa Pilgrims for Peace, isang kalipunan ng mga peace advocates na galing sa iba't ibang sektor sa ating lipunan na nagnanais at nagsusulong ng peace based on justice o tunay na kapayapaan dito sa ating bayan. Bago tayo magpatuloy sa mga mahalagang usapin, atin munang ipakilala sa lahat ang main host at organizer ng talakayang bayan na ito, ang Isang Bayan. Narito po, panoorin natin. This group represents the democratic forces in the entire country. Pangalan ng grupo ay Isang Bayan at sa ilalim nito ay yung tapat na pamumuno at maginhawang pamumuhay. Mahirap magsinungaling sa kabataan, mahirap pagkunwari na yung bukas ay magiging maganda para sa kanila. And that's exactly why this group was formed. Everybody we invited joined us from the left to the right. You have the poor, you have religious groups, the established traditional parties, all of them. They said, yes, it's time that we join forces. Government that's dedicated, that's faithful to the Constitution. Hanapin yung mga taong pwedeng magpakita ng tapat na pamumuno. We have decided to come together to choose who are the best candidates for President, Vice President, and for Senators in the 2022 presidential elections. The purpose is that we should have the best candidates who will institute good governance in the country. It's a matter of an educational campaign. Everybody in society, whatever class you belong, you must understand that without good governance, we will never progress. Government funds will always be squandered. People must think. You have to look at the track record, the integrity, the character of the people you want to elect. Tao sa puso, hindi lang yung labas sa ilong. Ang daming pinapangako, wala namang maibuga. This government is really competent. They've been tested and everybody say, kulela sila. So we have to offer a better alternative to our people because we don't want the same thing to happen again, to continue in the next 6 years. Sino nga ba yung alternative mo? Di ba? Una-una, tumututo sa patayan. Sa sukatan niya. Ang leader, yung maaaring tumayo, will stand tall despite power around you. If you have a president who says, I will jet steal to Scarborough, and then when he becomes president, gives away Scarborough to the enemy, what will happen to us? Kung gagalaw ba ang International Criminal Court, susuporta ba siya? Patuloyin ba niya ang mga investigador? Yung traffic, ano ba ang tingin niya dyan? Ang Mindanao, ang tingin niya sa mga kababaihan? Ang tingin niya sa moralidad, sa kultura? Paano ba siya gumamit ng salita? Puro ba mura? Puro ba pambabastos? Sana makahanap tayo ng isang Pilipino na handang maglingkod ng buong buo para sa bayan. Kaya natin buhayin ang ating bansa na hindi tayo nagpapaalila sa ibang nasyon, hindi tayo nagpapatuta sa mga bayan gusto lang tayo pagsamantala. Sana matuto tayo kung gaano katapat sa atin ang Diyos, hindi tapat din tayo sa bayan na kanyang minamahal. This is a matter of national survival for us because we have to bring back good governance, respect for human rights, integrity and honesty in government.
kapayapaan, makakamit pa ba ang halalang 2022 at ang hangad nating kapayapaan? Ito po ang pamagat ng ating talakayang bayan sa hapong ito na iinog sa tema ng panlipunang katarungan, hustisya at kapayapaan. Para po pasimulan ng ating talakayan sa hapong ito, narito po ang lead convener ng isang bayan, Justice Antonio Carpio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for inviting me to address you this afternoon on your discussion on kapayapaan, makakamit pa ba? My unqualified answer is a big yes. Peace can still be achieved. Any peace agreement can be forged as long as it is within the Constitution. That is the only criterion, that the Constitution be followed. And that criterion allows for very broad parameters to achieve peace. There is no reason why the government and the rebels cannot forge a peace agreement under those very broad parameters. I remember that fateful day on August 4, 2008, when we in the Supreme Court issued a temporary restraining order stopping the signing of the Memorandum of Agreement on Ancestral Domain, or MOA-AD, scheduled for signing the following day, August 5, 2008, between the government and the MILF in Kuala Lumpur, Malaysia, in the presence of foreign diplomats from all over the world. The Supreme Court issued the TRO, while then Presidential Advisor on the peace process, General Hermogenes Esperon, was flying on a plane on his way to Kuala Lumpur to sign the MOA-AD the following day. General Esperon had earlier initialed the MOA-AD together with his MILF counterpart. The Supreme Court stopped the signing of the MOA-AD because the MOA-AD violated several provisions of the Constitution and would have led to the dismemberment of the territorial integrity of the Republic of the Philippines. We were unanimous in issuing the TRO stopping the signing of the MOA-AD. I consider it one of the most courageous decisions ever made by the Supreme Court when I was a member of the court, and one that was absolutely necessary to preserve the territorial integrity of the Republic. Fast forward 10 years later to July 27, 2018, when Republic Act 11054 was signed into law as the BARM Organic Law, repealing the Armed Organic Act. The new law was based on the comprehensive agreement on the Bangsamoro Peace Agreement signed between the government and the MILF in 2014. Unlike the MOA-AD, that peace agreement recognized the independence and autonomy of Congress to enact the BARM Organic Law. Congress carefully saw to it that Republic Act 11054 followed faithfully the Constitution, avoiding the constitutional infirmities that doomed the MOA-AD. Congress crafted a fair, balanced, and good law in Republic Act 11054. I believe that Republic Act 11054 will largely stand the test of constitutionality and will on the whole be upheld by the Supreme Court, finally proving to all Filipinos and to the world that what was seen as an intractable, long-running secessionist movement in southern Philippines could be resolved peacefully within the constitutional framework and without dismembering the territorial integrity of the Republic. The Communist Rebellion, unlike the Muslim Rebellion, is not secessionist, not religious, not cultural, and not historical. A peace agreement with the Communist rebels should not be more difficult to forge than the peace agreement with the Muslim secessionists. As long as there is a genuine desire for peace, good faith, and a commitment to the welfare of the Filipino people on both sides,
the political, social, and economic issues raised by the communist rebels can be resolved within the parameters of the Constitution. I am an optimist when it comes to the future of our country. As long as we follow the rule of law and adhere to the fundamental principles laid down in the Constitution that the Filipino people have approved overwhelmingly, we can finally bring peace to our land. Peace is the ultimate prerequisite for a full-blown social, political, and economic development for the country. Thank you, and I wish you enlightenment on your discussion on how to finally bring peace to our land. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Justice Carpio. So, kapayapaan, makakamit pa ba? Yes, indeed, sabi nga ni Justice Antonio Carpio. At para sa ating mga peace advocates at nanghahangad ng tunay na kapayapaan, ang sagot ay malinaw. Opo. It will be done. It can be done. Napakahalaga ang usaping ito sa ating kasalukuyang kalagayan. Sa panahong walang habas ang paglabag sa sibil at politikal na karapatan ng mamamayan, tuloy-tuloy at walang patid na pagpaslang ng mga state forces, tokang style sa mga binansagan nitong kaaway. And with the passage of the anti-terrorism law, nailagay sa bingit ang usapang pangkapayapaan. Mapalad tayo sa hapong ito at tayo ay pinaunlakan ng 5 personalidad bilang ating mga tagapagbahagi. Ang ating unang tagapagsalita ay ang co-chairperson ng Philippine Ecumenical Peace Platform o PEPP. Para sa kaalaman ng lahat, ang PEPP ay isang faith-based network working for a just and enduring peace. Binubuo ito ng church leaders, clergy and lay, representing 5 church bodies. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang National Council of Churches in the Philippines, Association of Major Religious Superiors of the Philippines, Philippine Council for Evangelical Churches, and the Ecumenical Bishops' Forum. PEPP is co-chaired by Archbishop Emeritus Antonio Ledesma of the Archdiocese of Cagayan de Oro. Atin pong pakinggan ang naging kauna-unahang katutubo na naglingkod bilang General Secretary ng NCCP at ang kasalukuyang Bishop ng Episcopal Diocese of Central Philippines, the Right Reverend Rex Reyes Jr. para talakayin ang ugat ng kawalang kapayapaan. Ano nangyari? Stan? Stan. Ay, naku. Huwag niyo munang guluhin si Stan. Hindi niya magagawa to eh. Good afternoon. Thank you for this opportunity to be in this conversation. And please allow me to convey the greetings from and solidarity of the Philippine Ecumenical Peace Platform. The PEPP is a faith-based network for a just and enduring peace. It supports the peace process between the government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines. And it holds that the end of the armed conflict can only come about when the social, the economic, and the political roots are properly addressed. Historian Dr. Onofre Corpus provides an insight for the state of unpeace in the Philippines. Let me quote, "The long neglect of social justice during the elitist politics of the American regime
the deterioration of the civilian bureaucracy since 1946, and the attendant and galloping corruption that was eroding government itself into the late 1980s meant omission or failure to provide basic service to the lower classes, especially the rural masses. These services were simple: roads, good seed, schooling, medical attention, and judicial redress. Their denial to the rural folk, institutionalized as social injustice, was the foundation of the agrarian unrest since the 1920s, of its growth into a communist-oriented movement on the eve of World War II, and then of its emergence as a full-blown revolutionary movement in the 1950s. End of quotation. The report of the United Nations Common Country Assessment of the Philippines in 2004 also helps explain the root of the armed conflict. Inequitable distribution of productive resources has led to alarming disparities in economic status along populations, no matter the level of growth. End quote. Malaking agwat sa estado ng buhay. Kahirapan ng malawak na bilang ng mamamayan, samantalang lalong yumayaman ang iilang mayayaman na. These deeply rooted social, economic, and political problems have led to decades of armed conflict throughout the islands, resulting in the loss of lives, destruction of property, and more misery and hardship. On one hand, the Communist Party of the Philippines and its military arm, the New People's Army, have been trying to overthrow the government by waging a protracted guerrilla war. On the other hand, the Philippine governments through the years have tried to destroy the CPP-NPA-NDF by military means, even giving datelines. For 5 decades, 52 years to be more precise, they have been through this acrimony. In pushing for the resumption of the peace talks, the PEPP says both parties owed the peace to the next generation. Today we find relatives on both sides, and thoughts of them firing at each other is a bitter pill to swallow. It tells us of our accountability and how urgent it has become. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, the human lives lost in this armed conflict surpassed more than 40,000 people. But beyond the human toll, human rights violations form as much the costs of war. Arbitrary arrests and detentions, backwits, enforced disappearances, raid baiting victims, among others. The festering socioeconomic problems and the concerns for human rights violations led to the peace negotiations for both parties during the administration of Cory Aquino. However, the peace process as we know it now took shape during the time of President Fidel Ramos. I will not belabor the peace process, its story, its past and present hurdles, which a more erudite resource person will talk about. But let me register 2 comments. It is inaccurate to say that the peace process is the agenda of one side. This is revisionist talk and part of the false narratives and conspiracy theories that muddle things up, diverting our attention from the truth. Up north in the mountainous region where I come from, peace is a given. This is not only about preventing war, but also preserving the forest and rivers, given the lessons of the past. This is under challenge nowadays, of course, but thankfully, truth-telling and community are still valued, the challenges notwithstanding. A case in point is the recent destruction of the memorial along the highway overlooking Barangay Bugnay, Tinglayan, Kalinga, which stood there for several years. The 5 barangays of the Budbud tribe denounced the destruction of the memorial along the highway overlooking the barangay, and denounced those who destroyed the marker and took the initiatives to restore it. This may not mean so much to many people,
But it does mean a lot to people there because it signified a truth that every generation in the Cordilleras should know, the truth to stand up for social justice and peace. Even from a Christian perspective, the true stories of freedom and aspiration for peace live on amidst the deadly measures to malign, to stifle, to persecute, or kill those who uphold it. Peace is broader than the definition of those who wield power. Peace requires the truth be told, the truth that does not seek to destroy, steal, and kill, but the one that builds to abundant life for all. A peace process addresses social injustices and envisions a longer and lasting one. This is the tree which the Philippine Ecumenical Peace Platform looks up to. It is the mountain where it views this country. President Gloria Macapagal Arroyo's counterinsurgency program Oplan Bantaylaya in 2002 intensified impunity. By 2005, one person was killed or disappeared every day. In 2007, the widespread national and international condemnation and the outpouring of statements of concern from churches and international groups forced President Arroyo to allow the visit of then UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary, or Arbitrary Execution, Professor Philip Alston, in February that year. At the end of his visit, Professor Alston concluded that, and I quote, a significant number of the hundreds of extrajudicial executions of leftist activities in the Philippines that have taken place over the past 6 years are the result of a deliberate targeting by the military as part of counterinsurgency operation against the communist rebels. End of quote. This culture of impunity continued under the government of President Aquino until today. Various reports say the government's campaign against illegal drugs chalked up around 30,000 people, mostly poor victims. But the targeting of farmers, indigenous peoples, trade unionists, and other right defenders, effectively resisting economic exploitation, land grabbing, and forced displacement are also to be underscored. The breakdown of the peace negotiations between the government and the NDFP complicates the crisis. Activists and human rights defenders point to the President's Executive Order 70, which institutionalizing the whole of nation approach in attaining an inclusive and sustainable peace, and creating a national task force to end communist local armed conflict. Those are the words used. This has escalated human rights violations under a military-led all-out war that now commands other departments of government. This would begin the deliberate assault on human rights defenders and the criminalization of dissent. They were vilified first through posters and streamers, accusing them of being sympathizers of the NPA or labeled as terrorists. On June 30, 2020, at the 44th UN Human Rights Council session in Geneva, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet gave a critical view of the Philippine government's human rights record, underscoring its, quote, overarching focus on public order and national security, including countering terrorism and illegal drugs, end quote. The COVID-19 pandemic and the government's militaristic approach exposed further the roots of unpeace, not only affecting the health of Filipinos, but also unraveling and worsening social inequalities. At the height of the lockdown, the government once again terminated unilaterally the back-channel talks aimed at resuming the peace talks and intensified its all-out war against the CPP-NPA-NDF, including legal organizations it accuses as front organizations. On July 3, 2020, President Duterte legalized his disregard over people's rights through the Anti-Terrorism Act of 2020, which took effect on July 18.
It replaced the Human Security Act of 2007, legitimizing unlawful arrests and detentions, undermining the due process of law and running contrary to the Philippine Constitution. President Duterte's term saw the vicious assault on the peace consultants of the National Democratic Front. Maraming mga nagiging kritikal at kumikilos para baguhin ang iba't ibang kadahilanan o ang ugat ng kawalan ng kapayapaan, na sinusuklian o tinutugunan naman ng karahasan. Kaya lalong lumalala ang kawalang kapayapaan o unpeace. Pinapakita nito na unpeace ay isang complex, a complicated issue encompassing the socio-economic, political, and the cultural spheres of our society. The PEPP believes that resolving the conflict is through a negotiated peace settlement between the government and the National Democratic Front. This underscores that the road to peace is long and arduous, fraught with dangers, but is the least expensive and least deadly way. We reiterate our calls in the past that the principles of the negotiations take the people's interest among others. A negotiated peace settlement is transformative as it addresses the roots of the armed conflict: poverty, landlessness, inaccessibility to services, and inequitable distribution of resources, no less than the social justice we wish to see in our country, and instituting economic and political reforms. These are within the ambit of the peace process. I personally believe that the members of the two panels have worked very hard on the proposals for economic reforms, for instance. Why demur at this stage when we are at the core of the so-called comprehensive agenda? PEPP also holds that all the previous agreements should be respected because they were the results of principled negotiations between the two parties. Usapan po ang mga iyon at hindi campaign promises. Halimbawa na lang ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. As its name implies, ginagarantiyahan nito ang kaligtasan ng lahat ng involved sa peace negotiations. PEPP appreciates that NDFP peace panel consultants should neither be arrested nor killed. The release of those in prison is a goodwill measure towards the resumption of the peace talks. Finally, removing the weeds of a garden planted with plants for human consumption is not about trimming the weeds. It is pulling them off to include the roots, applying organic fertilizers, and purging the worms at the same time. A news anchor asked me recently whether the PEPP still holds for the peace talks despite the declaration of its termination. Of course, the events today demand it. There is hope, I said. We have all the right reasons to push for it. And might I add today, it is now a moral call to push for the resumption of the peace talks. Peace advocates must work hand in hand in calling for and accompanying both parties for a just and lasting peace in our lifetime. It is a process. It is a political process. How we wish peace could be achieved in the twinkling of an eye. Yet we know it must be approached deliberately. A just and lasting peace, which means land and liberation for all, food and well-being and jobs and justice, is no utopia. These are real and can be realized as peace is real. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. The social, economic, and political problems in the Philippines have led to decades of armed conflict. At sa ganitong konteksto, as the Bishop mentioned, a negotiated peace settlement is transformative as it addresses the roots of the armed conflict: poverty, landlessness, inaccessibility to services, and equitable distribution of resources, no less than the social justice we wish to see in our country, and instituting economic and political reforms. Ulit, maraming salamat po, Bishop. Ang ating susunod na tagapagsalita ay ang Executive Director ng Gaston Z. Ortigas Peace Institute.
She is also a member of the third-party monitoring team on the implementation of the peace agreement between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. Bilang pagkilala sa kanyang mga naging mahahalagang ambag sa peace building, pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan, sa kanyang commitment sa social justice, pinarangalan siya ng Parangal Lingkod Sambayanan ng Ateneo de Manila University. Mga kababayan, pakinggan po natin si Karen Cañada. Magandang hapon, maganda at mapayapang hapon po sa lahat. No? Magandang hapon po. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa halaga ng peace negotiations. At dito ay medyo magbibigay rin ako ng maikling orientasyon tungkol sa ano nga ba itong kasaysayan ng peace negotiations. Susubukan pong maikli lamang at magtatapos po sa ilang mga observations at reflections. So pwede na po kayang makita yung ating inihandang PowerPoint. Okay, next slides na po. Yan po ang outline. At next. So alam po natin na nagsimula nga sa panahon ni President Aquino, Cory Aquino, yung peace negotiations. Pero naputol ito kaagad dahil nga dun sa pangyayaring Menjola Massacre noong Enero pa lamang. Pero ang isang nangyari ay actually nagpatuloy. Meron pa ring exploratory at informal talks hanggang katapusan din ng panahon ni President Cory. No? Kaya sa next slide, makita po natin na sa panahon ni Fidel Ramos, talaga namang puspusan rin pinagpatuloy yung mga usaping pangkapayapaan hanggang napirmahan ang isang Hague Joint Declaration. At mahalaga ito dahil ito yung framework, ito yung pinagkasunduan ng dalawang panig na mga prinsipyo na gagabay dun sa magiging peace negotiations from then on. No? National sovereignty, democracy, and social justice. At sa next slide po, makikita natin na dito rin sinabi kung ano ba dapat ang pag-usapan sa negosasyon. At nakita na mahalaga yung 4 na topic. No? Una, yung human rights at international humanitarian law. Pangalawa, dapat siyempre pag-usapan yung socio-economic reforms dahil nakita nga yung mga ugat ng hidwaan ay dahil dito sa mga problema sa pang-ekonomiya rin. Pero kailangan din ng political and constitutional reforms para magkaroon ng structural reform. At sa dulo ay kailangan ng paano ba tatapusin itong matagal na digmaan na nangyari. So next, nangyari po na napirmahan yan at pati na rin yung JASIG na nabanggit na rin nga ni Reverend Rex. Sunod po, so tuloy-tuloy, next slide, na merong patuloy na negosasyon, mga iba informal, at nakapirma pa ng ilang agreement na more yung mga administrative aspect. Pero ang mahalagang first substantive agreement ay napirmahan noong 1998 na, at ito yung CARIL, no? Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and IHL. Mahalaga ito dahil yung parehong panig ay nagkaroon ng commitment na talagang i-uphold and protect yung human rights of all Filipinos. At nag-agree din na ipaninindigan ang international humanitarian law. So next slide at next government na po, ito yung panahon ni ERAP. Doon pa pinirmahan ng formal yung CARIL. Pero sa panahon nito, meron na rin ilang pagtatanong. Parang may duda sila tungkol sa CARIL. No? So medyo nahirapan. Pero tinuloy din, may ups and downs din itong talks na ito, pero mapansin natin na actually yung MDF ang siyang nag-withdraw dun sa peace negotiations dahil sa pagpirma ng pamahalaan dun sa Visiting Forces Agreement. So next po, ito na yung panahon ni President Gloria Arroyo. Mahabang panahon, 9 years, pero konti lang din yung panahon ng actual formal talks. Meron ding ilang exploratory talks. Pero walang masyadong nakamit except na nagkaroon ng kasunduan na itayo yung Joint Monitoring Committee ng CARIL.
Pero most of the time, na alam nga natin yung sitwasyon, panahon nito ni Palparan, ginawa rin, nasa terrorist listing din si Jose Maria Sison. So, konti lang, halos wala rin ang naging progreso ng panahon ni Arroyo. Hanggang next president na po natin, ito naman si President Pinoy, minsan lang din nagkaroon ng formal talks noong Pebrero, pero nagkaroon din ng problema na wala ng further talks dahil sa issue nga nung paano ba yung pag-release ng mga NDFP consultants at hindi nagkasundo dito. So mahabang talakayan yan. Pero actually, meron pa rin exploratory talks on a possible special track, no, na inoffered naman ng NDF. Kaya lang, hindi na rin po nagkaroon ng progreso talaga dun sa pag-uusap. So, narito na tayo sa panahon ni Duterte. Next slide. Dito po, mabilis sana yung progress. Nagkaroon ng 4 na rounds ng formal talks kaagad. Kahit minsan may eberya, meron ding mga informal talks na naganap. At actually, nakakagulat siguro, pero nagkaroon ng significant agreement. At meron ng hindi pirmahan o kung hindi ay may na-initial na mga agreement dito sa mga pagpatuloy na informal talks. Ito raw ay isa ay tungkol sa agrarian reform and rural development. Ang isa ring kasunduan ay tungkol sa national industrialization and economic development at mga bahagi ito ng KASER, no? Yung sinasabing ang dapat na agreement on social and economic reform. Meron na ring na-initial na interim peace agreement. No? So merong mga mahalagang pag-uusap at parang may pagkakasundo. Ganun din, merong pang interim joint ceasefire agreement at importante ito dahil hindi lang ito mga unilateral ceasefire kung hindi joint sana yung ganitong pag-uusap. No? Next slide, makita natin yung picture nga ng pag-uusap nila. No? At alam natin na itong panahon din ito na-release ang maraming consultant at nagkaroon din ng unilateral ceasefires na by government and by the NDF. Kaya lang, natigil din itong ceasefire at alam din natin yung nangyari sa mga consultants na marami ay hinuli muli, meron pang pinatay. Next slide. So, maganda po yung ilang pangyayari, kaya lang ito naman yung hindi na magandang pangyayari na Nobyembre 2017 ay may proclamation na talagang tiniterminate yung peace talks. Meron ding proclamation na designate yung CPP-NPA bilang terrorist group. At isa pang pangyayari yung Memorandum Order 32 kung saan talagang pinuntahan sa Samar, sa Negros, sa Bohol ang yung mapanupil at talagang maraming pinatay na mga magsasaka at mga legal activists ng ating mga police at military forces. So, at ito na nga yung EO-70 at yung anti-terrorism law. So merong magandang mga pangyayari pero medyo sa dulo ay problema na po. No? So next slide po, ito na yung ilang pong observations and siguro reflections and questions. Next. Una po ay parang makita natin na meron namang maganda at significant agreement at napirmahan sa iba't ibang panahon. Pero ang katanungan ay kung minsan kulang, merong disagreement pagdating sa paano ba talaga yung implementasyon na to. Tulad na lang ng sakaril at minsan kahit dun sa Hague Declaration. No? So siguro ang tanong ay, paano nga ba natin masisigurado na magkakaroon ng implementasyon? Paano natin pagtitibayin yung ating peace negotiations na talagang nagkakasundo sa mga agreement na handa talagang ma-implement? Pangalawa, next slide po. Nakita rin natin na sa mahabang panahon, 35 years, mas marami yung panahon ng suspension ng negotiation kaysa mga araw ng formal or exploratory talks. At ito ay dahil sa issue ng tiwala. No? So paano kaya maitataguyod ang tiwala sa dalawang panig?
At ito ay sa gobyerno at ganun din sa NDFP. No? Paano sila pareho na makakabuild ng tiwala at tiwala rin ng taong bayan. Next po, pangatlong punto, nakita natin na talagang merong mga puwersa na laban sa peace negotiations at peace talks. At ito kadalasan ay mula sa security sector na sila naman ay nang-impluwensya sa iba't ibang presidente natin. No? Minsan sabi pa nila that it is the soldier who most wants peace. Pero marami rin sa kanila, ang orientasyon talaga ay red talaga ang tingin nila sa lahat ng mga nagproprotesta. Sila ay nakikinabang mula sa tunggalian at sa gera. No? Pinapakain sila ng pera. So siguro isang kailangan nating isipin, paano nga ba tayo makakaalpas dito sa latak ng batas militar at sa poder ng mga general? Meron ba talagang kayang security sector reform? Pang-apat po, next slide, nakita naman natin na ito yung mahalaga na all these years, meron talagang mga puwersa na sumusuporta sa peace negotiations. Ito yung mga pamayanan na apektado talaga ng conflict, lalo na yung ating mga katutubo. Nandiyan yung ating mga kilusan, mga social movements, mga peace advocates, at lalo po ang mga kababaihan na madalas sila talaga ang nagiging haligi nitong mga iba't ibang kilusan. At atin ding mga religious leaders, katulad nga ng PEPP. Ang gobyerno, sabi niya, dapat local talks na. Ang NDFP, sinasabi naman na kailangan national level yung talks. Marami naman sa mga pamayanan ay naniniwala na dapat nga national level, pero naghahanap din sila ng lugar. Marami din nagsasabi na sana may lugar para sa mga local community-based dialogue na pwedeng magkaroon ng kontribusyon dun sa national talks. So siguro sa patuloy na pag-uusap, ang isang katanungan natin ay paano kaya na magkaroon ng mas malakas na boses ang mga pamayanan at mga komunidad dito sa ating peace negotiations. At next slide ay huling punto na po. Marami pa namang magsasabi ng kanilang reflections. Nakita na importante talaga ang peace talks. Kailangan siya, hindi pwedeng matapos yung gera sa ubusan. Walang mananalo dito. No? So kailangan ang peace negotiations. At the same time, kailangan din meron beyond the peace negotiations. At nakita natin, mahalaga talaga ang human rights and IHL. Talagang sana, at hindi sana, kailangan tigilin lahat ng patayan and impunity. No? Sana lahat ng patayan mula sa anumang panig ay dapat matigil na. Nakikita rin natin ang halaga ng ceasefire sa confidence building ng mga panig dito sa negosasyon. And finally, kailangan talagang accountable and democratic politics and governance. Parang mahirap magnegosasyon sa balasubas na pamahalaan, no? Na walang paggalang sa mga karapatang pangtao at demokrasya. No? So, kailangan natin ng maayos na politika. So, ito po ang katanungan. No? Kaya ba natin itaguyod ang bagong politika tungo sa justice? Handa na ba ang isang bayan na suportahan ang isang electoral agenda tungo sa kapayapaan na batay sa katarungan? Maraming salamat po. Maraming salamat, Ms. Karen. Talaga namang napakaraming mga bagay-bagay. Binaybay nga po ni Ms. Karen ng mga sagka para matuloy at yumabong ang usapang pangkapayapaan. Maganda rin pong tingnan yung mga katanungan. Handa na po ba tayo na ang ating gobyerno o mamili ng gobyerno na magpapatuloy ng kapayapaan based sa justice? Muli, maraming salamat po, Ms. Karen. Ang ating susunod na speaker ay isang leader, teacher,
thinker, human rights, environmental and climate justice lawyer, and social entrepreneur. He is at present the Executive Director of Manila Observatory and a Professor of Law, Philosophy, Law and Governance in several universities in the Philippines. He serves as a counsel for the Kabataan Party List, Save Our Schools Network, and the Lumad Bakwit Schools. He has been a government peace panel member or designated expert several times in the last 30 years of negotiations with the Moro National Liberation Front, the Moro Islamic Liberation Front, and the National Democratic Front in the Philippines. He's a former dean of the Ateneo de Manila University School of Government, co-founder of Ashoka Philippines and the Legal Rights and Natural Resources Center, a senior fellow and biological resources director of the World Resources Institute, and a former environmental undersecretary of the Philippines. His first degrees in philosophy and law are from Ateneo de Manila and University of the Philippines, respectively, while his master's and doctorate in law are from Yale University. He placed third in the 1989 bar exams. Para talakayin ang paksang pagkitil sa hinahangad na kapayapaan, tinatawagan po natin si Dean Antonio Tony Lavinia. Dean? Magandang hapon, good afternoon sa lahat. No? Una sa lahat, magpapasalamat ako sa Isang Bayan sa imbitasyon na ito. At least tayo pinag-uusapan muna natin yung issue bago mga kandidato, bago mga tandem. Napakahalagang batayan yon ng pagpapasya kung sinong dapat tumakbo, sinong dapat suportahan para sa 2022 elections. Para yun naman kung magsama-sama tayo dun sa kampanya, based naman, di ba, founded naman on principle, sa prinsipyo, sa posisyon. Nagpapasalamat ako na pinili niyo rin yung paksa na kapayapaan. Mararating pa natin ito. Tulad ng narinig natin kay Justice Carpio, napakahalaga ng usaping ito for the election, tulad ng pagtapos din ni Karen sa kanyang mga shinare kanina. Malalim yung koneksyon ng social conflict sa Pilipinas at kung paano ito natin maayos sa isang peace process. Malaking implikasyon dun sa mga ito yung kung sino mang mahalal natin na Pangulo. Kaya't magsisimula actually ako dun sa pagsagot ng tanong, no? Mararating ba natin ito? Ang sagot ko, oo, mararating natin siya. Pero mahirap. Mahirap dahil sa politika. Doon nagsisimula lahat. Kung mahalal natin ay isang Pangulo na na describe na ni Karen yun, di ba, na gumagalang sa human rights, gumagalang sa good governance, nakikinig sa mga tao, may vision ng kapayapaan. Overnight, lahat ng mga hadlang na nakikita natin sa peace process ay maaari nating matatanggal. No? I mean, at mararating natin yung kapayapaan as fast as we can actually imagine, no? Kung kailangan, kung tama ang resulta ng elections natin sa 2022. And I feel na sa tingin ko hindi ko sasabihin last chance, no? Kasi wala namang ganoon, di ba? Palagi namang may pagkakataon pa, may chance pa, pero sa tingin ko pag mali ang resulta ng 2020 elections, yung peace process ng with the NDFP ay mamamatay ng matagal, no? And it will mahirapan tayong umangon dun sa kung saan tayo ngayon na nasa crisis yung peace process. Yung reflections ko, hindi ko nagawa ng PowerPoint kasi gusto ko actually mas candid at mas reflective siya rather than systematic. No? And Karen actually did a very good job naman doon sa pag-systematize ng yung mga issues. So hindi ko na siya uulitin. Pero yung mga reflections ko, based siya ng 3 dekada, no, ng involvement sa lahat ng major peace processes ng Philippines, no.
nung 1996 kasi, I've always been involved as an activist, a social activist, NGO, at nandun naman ako palagi, sa sa mga maraming pagkikibaka na naugnay sa usaping kapayapaan. But formally, noong 1996, nasa DENR ako as undersecretary. Inappoint ako ni FVR at ni FVR dun sa dalawang peace panels na yung MNLF na tinatapos namin yung negotiations dun sa Jakarta, and then yung NDFP, yung National Democratic Front, under actually Ambassador D. Maganda yung papel na ginagampanan ko dun kasi ang papel palagi na sinasabi nila, alam nyo, ang daming peace-related, social conflict-related problems, di ba? Sa environment, natural resources, indigenous peoples. Yun ang expertise ko, di ba? Doon ako nahasa talaga in the 80s pa, dun sa labanan ng mga yon, di ba? So, and came from the NGO sector that work on that, work with all the mass groups that were working, no? At maganda yung grupo namin kasi nakipagtrabaho kami sa lahat ng ideological groups, no? Hindi kami pumili ng isang group or another lang, but hindi namin tinanong kung ano ba yan, kaliwa ba yan, or kanan, or SOCDEM, or ND, hindi namin tinanong yon. Importante sa amin yung issue at may magagawa o makakatulong ba kami sa issue. Kaya pumasok ako dun sa proseso na yun from the government side with that experience na sinasabi sa akin ng mga chair namin, hanapin mo yung solusyon, di ba? Find a solution na acceptable. Madali lang siya actually sa mga issue, yung cluster ng issues na yon, di ba? So nasanay ako na makapag-propose to the government panel, and then eventually madalas naman tinatanggap nila yung sinasuggest ko mapropose din sa kabila, no? I mean, and we actually make a lot of progress doon. Siyempre alam natin yung MNLF na natapos yun. Sayang yung NDFP kasi si FVR really wanted to close that deal. Kasi di ba si FVR wanted to close all the peace processes within his term sana. Talagang committed siya to do that, including giving a lot of concessions to everyone. Pero hindi pa siya napapanahon at the time, I guess, sa NDFP and the MILF din hindi ganoon. Eventually, nasama rin ako sa MILF in various capacity, but also eventually in the government side, lalo na napangiti ako dun kay Justice Carpio kasi while I agree yung pag-declare ng unconstitutional ng MOA AD, that led to extreme violence, no? Kasi nagalit yung MILF. Nagalit sila rightly so because the government conceded to them, tapos binawi ng government, di ba? Through the Supreme Court. I was brought in to that process to help save it actually, para bumalik yung MILF to the negotiation table, di ba? And they did, di ba? They did, although hindi namin na-close yung negotiation, napasa namin siya sa Aquino administration na medyo good shape yung MILF process that finally led to the peace agreement. And right now is being implemented. Maraming kinks, but generally, and Karen would say that medyo na-deliver naman ng Duterte government dun sa MLF yung major agreements dun sa So again, nakita ko yung kaano kahalaga yung practical na pagtutok ka dun sa mga kailangang gawin, di ba? And then itong sa latest natin kay Duterte, hindi ako nag-panel, but sumali ako sa UP expert group that supported the peace panel of the government, no? Sa totoo lang, my preference as an expert is to work with the government side kasi mas sa tingin ko mas kailangan doon. 'Di ba? Kasi alam naman natin because of our politics, yun nakasulat na ako ilang beses ko nasulat yan na yung peace panels ng government nag-change on every administration, yung OPAP nag-change, 'di ba? At the same, well yung MILF in like 30 years we negotiated with them, siguro isang beses lang nagpalit yung peace panel ng one person lang or two persons lang. Ganun din yung MNLF, the years that we had talked to them,
And then yung NDFP, ganun din naman, di ba? So may stability dun sa kanila, while sa government panel, paraging nandun ng instability. So siguro yun ang isa sa mga kailangan nating matutunan as we move forward. If a president is visionary, is to appoint people na not necessarily for political reasons, but people na matagal na sa proseso, di ba? Na hindi mo kailangan ulitin na naman yung kailangan gawin. Now we have to deal, di ba? I guess ngayon pag sinasabi natin usaping kapayapaan, it's with the NDFP yung ibig natin sabihin kasi at least may relative settlement na hindi ko sinasabi tapos siya completely. Pero yung MLF are almost all the issues are implementation in nature, di ba? While yung NDFP wala pa tayong agreement, and even the previous agreements, Carville, JASIG, lahat yon are essentially have been disregarded by the government, no? And to some extent kailangan tayong mag-start ng scratch, no? I mean, at dito yung napakahalaga dito yung pag-intindi kung anong nangyayari ngayon, di ba? Kasi we cannot move forward even with a new president that is committed to this. Or malay mo baka overnight may magbabago na okay, gusto ko nang gawin ito, tatapusin ito. I mean, we don't know that. Napakahalaga na ayusin natin yung human rights aspect, di ba? Paggalang ng previous agreements kasi sa totoo lang hindi talaga ginalang ng gobyerno, no? Yung agreements nila with the NDFP on immunity, on arrest, di ba? On security. And dahil doon, if we need to move forward, we have to change that, di ba? Kailangan natin harapin yung halimbawa yung NTF-LCAC, di ba? I don't think there will be a process, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan hanggang may NTF-LCAC ka na, di ba, yung kanyang approach to peace. Maganda yung title actually, local pacification. Palagi ko sinasabi if you know the peace process kasi, di ba, all over the world yan, malinaw naman ang stages eh. Una, you have to agree on the substance. So tulad sa atin, sana kung nakapag-agree sila sa socio-economic reforms, di ba, we would have moved forward. And then the political settlement, di ba, like sa MLF, ang political settlement was to create the Bangsamoro, to have a parliamentary system of government. That's a political settlement. Sa atin might be kailangan ka ng proportional voting, magandang klase ng political settlement ang pwede mangyari. But the third part is always demobilization, di ba? I mean, di surrender, but para wala ng conflict, di ba, kailangan may integration, may return, people give up arms, but in exchange for that, may livelihoods, di ba, all of those things have to be done. Ganun naman talaga ang stages ng peace process, di ba? Kaya yung NTF-L came from a purely, parang it fits there kasi it's about the local level, di ba? And unfortunately, based din yan sa mahabang kwento, mahabang proseso, mahabang experience pala, karanasan sa ibang mga peace processes, 'di ba, yung paggamit ng funds to bring people back to nandun based na yun. Pero sa atin dito sa NTF-CAC na-distort siya kasi hindi siya naging peace initiative, kundi naging anti-communist initiative siya or anti-insurgency initiative. Malaking aspeto na red tagging na followed usually by killings, di ba? Of people that are red tagged, di ba? Social activists, iba pa yung peace consultants kasi sa akin, that's not even NTF-LCAC, that's mas seryoso yan kasi violation talaga yan of JASIG, violation talaga yan of previous agreements na nangyari. So, but yung NTF-LCAC, it has become also di ba, a cash cow, an election source of election funds, I mean, for the next year kasi barangay level siya, di ba? Na essentially sa tingin ko, they will claim na all barangays have been cleared of NPA and therefore every barangay will get 20 million that can be used, no? So yun, for me, priority yon to dismantle the NTF-LCAC, to review yung mga
mga ano no, yung mga programs that in the past were supposed to be good programs to integrate people to, 'di ba, to ano, but ngayon ginawa na talagang ano no, anti-peace. What were well-meaning programs became anti-peace. Balik lang ako dun sa ano no, sa mga peace consultants. Napakalungkot, no? I mean, let's be clear about napakalungkot, 'di ba? Dapat we have to all condemn that, no, yung kay ano no, yung latest, 'di ba? Yung ano kay Father Rustico, 'di ba? 8 years old, natutulog sa hammock, 'di ba? Sa Camotes Island pa, nakapunta na ng Camotes Island. Why would you do that, 'di ba? At yung ano no, yung si Ray Bocala dun sa Iloilo, at yung kasama niya na si Willie Epego last year, or before them, of course, yung dalawang Randy, 'di ba? Chinese at Malayaw. Si Randy Malayaw natutulog sa bus, 'di ba? Si Chinese ay probably tulog din nung pinasok yung bahay. Tatlo doon extrajudicial killings na hindi natin officially alam, pero parang malinaw naman na most probably state-sanctioned forces yon. Yung kay Bukala are of course raid, which is ridiculous, 'di ba? We know that given also his age, no? Sa akin kasi napakalungkot doon kasi for me these people have, 'di ba, have served their cause for decades, and are doing their parang their last task na lang, 'di ba, to help in the peace process, and this is done to them. So I think importante na if we go to a next round of negotiations and peace process, na yung ironclad yung assurances na hindi to mangyayari, no, because hindi talaga siya tama no matter what, and it will not lead to peace, which leads me to my last reflection lang. I mean, and here siguro again I reflect on it as someone who participated in all the Philippine peace processes for 30 years, and have also actually followed very many peace processes all over the world, di ba? I think ang problema natin sa peace process natin, especially with NDFP, is ang finalo na approach yung, di ba, mas the usual approach of a protracted peace process. Meet twice a year, thrice a year, di ba? And maybe that worked for a time. Yan naman talagang regular, di ba? Sa MLF noon, we were always meeting with them once a month, or once every 2 months, di ba? Kasi kailangan daw ng consultation, especially on the government side, no, kasi maraming agencies na involved. But if you look at the success in the MLF, for example, yung last stages nila under Justice Leonen and then later on kay Coronel, they would stay sometimes much longer than the 2 or 3 days ng usual, di ba? And baka yun ang kailangan gawin next round natin, na may chance tayo to do that. Protected one-time sitting down. I don't think, at least nung nakita ko yung issue sa comprehensive reforms, no? Socio-economic reforms yung KSAR, hindi naman siya rocket science to solve all of those things, di ba? Land reform, workers' rights, environmental rights, my God, di ba? Ang dami natin na nagtrabaho na niyan sa issues of 40 years already, di ba? So it's just really the political will to adapt, di ba, decisions, and sometimes they'll have to be compromise decisions para mabuo natin yung political settlement. So yun yung aking final reflection. I mean, and because of that, I'm hopeful, kasi if you have the right president and the right leadership, with the lessons that we have learned, no, yung ating mga natutunan sa mahabang panahon na nangyayari yung proseso na ito, baka pwede natin finally makamit yung kapayapaan. Never perfect, no? Kung sinusundan mo yung MILF ngayon, nakaka-nervous din siya, di ba? Yung MNF certainly nakaka-nervous all this is. Pati hindi sila nagpapatayan, hindi sila nagbabarilan. Internationally, kung sinusundan mo yung Nepal, halimbawa, di ba? Yung nangyari sa Nepal or yung mga Latin American countries, although yung Latin America mas mixed doon, to be honest, na mas nakakatakot kasi but at least all the political forces are now nasa eleksyon na sila, nasa electoral struggle na sila, at well represented sila, di ba?
in the electoral struggle. So yun ang ating gusto kasing mangyayari, di ba? Now we transfer. Naniniwala ako as a negotiator, as a conflict expert, naniniwala ako you can never solve conflicts. Di ba? By necessity, human beings will be in conflict with each other, personally, socially, group-wise. There will always be, hindi mo talaga siya masasolve. But what you want is yung conflict mo, ma-put mo into a forum, like a political forum, and a legal forum in certain cases, na fair, di ba? Na maayos, na, di ba, na makatarungan, na meron tayong pagkakataon lahat na masabi at ma-push yung agenda natin. I actually am very hopeful na mararating natin yon. Basta tama lang yung ating gawin sa 2022. Thank you. Salamat, Dean Tony. So totoo po, may pag-asa at madami pa tayong kailangang gawin para sa 2022, lalo para sa ngalan ng kapayapaan. Kasi alam naman natin, ganang nabanggit ni Dean Tony, patong-patong at samot-sari ang mga hadlang at mga balakid na tinatayo ng administrasyon para tuluyang ibasura at tanggalin ang usapang pangkapayapaan. Kaya nang nabanggit, andyan ang NTF-ELCAC, ang EO-70, nabanggit din ng mga naunang nagsalita. Pero tayo, mga peace advocates, mga nagmamahal sa bayan, tayong mamamayan na naghahangad ng mga pagbabago, ay naniniwala at naninindigan na dapat itong isulong. Nakakatanggap na po kami ng mga tanong mula po sa ating mga tagapakinig. Pakiusap lang po na sana po ay ilagay po ang ating tunay na pangalan para sa tamang documentation. Maraming salamat po. Pagkatapos na lang po ng mga speakers at saka po natin i-address ang mga pumapasok na mga katanungan. Ang susunod naman na tagapagsalita ay nakilala bilang isa sa mga leader ng Magdalo. Nakulong at mula sa kulungan ay kanyang nilunsad ang kanyang kampanya para pagkasenador. At mula 2007 hanggang 2019, siya ay naging kasapi ng Philippine Senate. Mga kababayan, pakinggan po natin ang mensahe ni former Senator Antonio Trillanes IV. Ang makatarungang kapayapaan ay dapat nasa harap at gitna ng electoral agenda ng kahit sino mang naghahangad manilbihan bilang Pangulo ng Bansa. Ito ay hindi lang dahil sa daang libo na ang namatay at milyon-milyon pa ang naapektuhan sa mahigit 5 dekadang gera, kundi dahil din hindi natin tuluyang makakamit ang ating hangaring umunlad ng ating bayan kung walang makatarungang kapayapaan. Ngunit, paano nga ba natin makakamit ito? Ano ang pwede pa natin gawin na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon? Marami. Kailangan nating harapin at solusyonan ang mga pangunahing ugat ng pag-aaklas. Isa na rito ang pang-aabuso ng mga elemento ng gobyerno na binigyan mismo ng kapangyarihan para mapangalagaan at proteksyonan ang mga mamamayan. Kailangan i-reforma at i-reorient ang mga security forces para masigurado na magagawa nila ang kanilang mandato na hindi nang-aabuso ng kapwa. Gagawa tayo ng malawakang investigasyon sa lahat ng mga nasangkot sa EJKs, abductions, assassinations, murders, and crimes against humanity na kinasangkutan ng mga security forces. At paparusahan natin ang mga nagkasala. Bilang pauna, pinangunahan ng aming grupong Magdalo ang pag-file ng kaso sa International Criminal Court laban kay Duterte at iba pang matataas na opisyal. Kailangan ding ma-amend ang anti-terror law para hindi masupil ang legitimate dissent na kailangan sa isang demokrasya. At hindi rin ito magamit na instrumento para mang-abuso ng karapatang pantao. Isa pang napaka-importanteng akbang tungo sa makatarungang kapayapaan ay ang pag-address ng social injustice and economic inequality
na namamayani sa ating bansa simula pa noong tayo ay unang nagkamalay bilang isang bansa. Bilang principal sponsor ng Magna Carta for the Poor at ang pagsabatas ng 4-Piece Program kasama si Senator Laila de Lima, naisaad natin ang mga pangunahing obligasyon ng gobyerno para maiangat ang kabuhayan ng mga mahihirap at mamuhay sila ng malaya, malusog, mapayapa at maligaya. Kailangan na ang bawat Pilipinong ipinanganak sa mundong ito ay may patas na pagkakataong mamuhay ayon sa kanyang mga hangarin sa buhay nang hindi nagiging balakid sa mga hangarin ng kanyang kapwa. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng altruistic governance na isinusulong ng Grupong Magdalo na kung saan ang pagsulong sa kapakanan ng mamamayan ang tanging pakay ng isang gobyerno. Kaakibat din ito ang pag-practice ng good governance at pag-implement ng isang seryosong anti-corruption program para masiguradong ang yaman ng bayan ay may maipapamahagi ng maayos at naayon para sa mamamayan. Ang isa pang napaka-importanting hakbang tungo sa makatarungang kapayapaan ay ang totohanang Peace Talks. Dahil alam namin na hindi talaga uubra ang mga purely military solutions na sinubukan na simula pa noong martial law ni Marcos hanggang sa ngayon na panahon ni Duterte. Bukod pa rito, lahat ng modelo ng tagumpay sa pagkamit ng makatarungang kapayapaan sa buong mundo ay dumaan sa totohanang Peace Talks. Alam ko, marami sa mga kasama natin sa civil society ay naiilang o nagdududa sa mga kagaya kong galing sa military dahil meron daw kaming utak pulbura or may pasistang pag-iisip. Di ko sila masisisi kasi malalim ang kanilang naging karanasan tungkol dito. Subalit, lingid sa kaalaman ng karamihan, meron pong maliwanag na guhit ang pagpalaki sa amin sa PMA na nagsimula noong 1990 bunga sa isang programa ng Cory Aquino Administration na baguhin ang curriculum at reorient ang pananaw ng mga bagong kadete para ma-increase ang social awareness at humanism nila to better relate to the people they serve. Sa madaling salita, dinagdagan ng puso at malasakit ang dating puro tapang lamang. Ang aming PMA Class 1995 na pumasok noong 1991 ay isa sa mga unang klase sa PMA na naging produkto ng programang ito. Sa kabilang banda, may mga negatibong karanasan din ang gobyerno at military sa pakikipag-usap sa CPP, NPA, NDF, kaya matindi na ang duda sa bawat panig. Subalit, pagpasok ng bagong gobyerno sa 2022, may pagkakataong buuhin muli ang tiwala sa isa't isa kasi tanging tiwala lang ang elemento na magkakabit-kabit ng iba pang elemento para magtagumpay ang Peace Talks. Sa daong huli, nasa kamay ng ating mamamayan kung sino sa pagsusuri nila ang magiging tapat sa pag-uusap sa Peace Talks at hindi takot tumindig laban sa mga udyok ng mga general para tuluyan ng makamit ang makatarungang kapayapaan na hinahangad ng lahat. Salamat po. Maraming salamat po, former Senator Trillanes. Ang susunod pong magbabahagi sa atin ng kanyang mensahe sa makatarungang kapayapaan bilang agendang elektoral. Narito po si Senator Risa Hontiveros. Noong taong 2001, si Senator Hontiveros received the 10 Outstanding Young Men Award for Peace, Advocacy for Work in the GRP-NDFP Peace Talks. 4 years later, in 2005, she was one of the 27 Filipinas that joined a group of 1,000 women worldwide who were nominated for the Nobel Peace Prize. Senator Hontiveros continues to push for legislation to advance social justice, equality, and gender rights for all. Mga kababayan, pakinggan po natin ang mensahe ni Senator Risa Hontiveros.
Isang mapagpalayang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga bumubuo ng isang bayan, talakayang bayan, para sa oportunidad na ito, tungo sa ating hangaring makamit ang tunay na kapayapaan sa ating bansa. Today I was asked to talk about just peace as an electoral agenda. Indeed, how can just peace, the very lifeblood of our democracy, be part of our voters' minds when they get to their polling places? Kung pakiramdam natin ay napakalayo pa ng isang taon para isipin yan, pwede rin naman natin itanong ito sang-ayon sa sitwasyon sa ngayon, sa ilalim ng pinakamatinding krisis pangkalusugan at ekonomiya. So, siguro ang mas maagap na tanong para sa atin, sa gitna ng bigat na dala ng COVID-19, paano natin mahihikayat ang ating mga mamamayan na hindi lamang isingit, kundi unahin ang sinasabi nating just peace sa kanilang mga prioridad sa buhay. Habang dumodoble tayo bilang teacher ng ating mga anak sa online learning, sa kabila ng mga hamon sa kawalan ng trabaho at hanap buhay, tuwing nakikipagpatintero tayo sa virus, saang banda magkakaroon ng pagkakataon ang ating mga kababayan na makilahok sa tinatawag nating just peace. This is how we know it's going to take us more than a year to work on a just and lasting peace. This is not only about fair and equal democratic elections. Any effort we invest in just peace today should reverberate beyond 2022, beyond this generation even. Hence, just peace should be an everyday agenda, not just an electoral agenda. This is where I'm positioning my argument this afternoon. While we are all aware of the extreme importance of just peace, its real value relies on social trust. As humans, we can't function if we do not trust that some things will work, that the rules will be followed, people will do the right thing, and our laws and institutions will hold, despite and in spite of challenges. But personalities will always clash, sharp discourse will always be required, and sacrifices will repeatedly be made for the greater good. The struggle for just peace does not mean achieving silence. This is why we always speak up against the atrocities under the Duterte administration. Malacanang is obviously working towards silencing opposing voices, repressing human rights and civil liberties, curtailing freedom of speech, and going as far as inciting the killing of journalists, critics, and fellow Filipinos related to the war on drugs. Weren't our laws meant to address these dire situations? Aren't our institutions empowered enough to intervene? Isn't the Filipino press supposed to give voice to the underrepresented? Aren't people, especially leaders, supposed to follow the law? Isn't killing bad? Habang konektado tayo sa internet at nagtatalakayan, may mga jeepney drivers na nawalan ng hanap buhay nitong pandemya. Dapa ang napakaraming negosyo. May mga hindi na makabenta ng baboy sa palengke dahil sa pagbaba ng taripa. Nasaan ang ayuda ng gobyerno? Nagkakaubusan ng kama dahil sa mga pasyenteng may COVID-19. Hindi nabibigyan ng atensyon medikal ang ibang mga sakit. Saan napunta ang bilyon-bilyong pondo para sa pagtugon sa pandemya? Nababawasan ang huli ng ating mga mangingisda dahil sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Hindi ba't dapat ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas? The mere fact that we have to assert our claim on a ruling we have already won erodes people's trust in society.
paano makakapag-ambag ang taong bayan para sa just peace kung napakahirap pagkatiwalaan ang mismong lipunan na ating ginagalawan? Paano nila bibitawan ang kanilang pinaghahawakan kung maging ang batas at mga leader ay hindi naman pala sila kayang saluhin? Addressing these threats, both internal and external, health and economic, contributes to just peace, not just for 2022, but beyond. These goals should not be time-bound. We should never put a finish line on these gains. Hindi madali ang proyekto ng pagpapabalik loob ng Pilipino sa mga konsepto ng demokrasya. We need a deep well of patience and endurance upang mapatunayan na ang pakikilahok sa ating demokrasya ang totoong magpapalakas sa ating bansa. We, the institutions, the leaders, the decision makers, must gain back our people's trust. I often refer to Nathan Kimpo's idea of contested democracy, as he asserts that a participatory and egalitarian democracy is one that should reign over the elite-dominated formal democracy that has restricted the Philippines for decades. A participatory and egalitarian democracy, ito ang klase ng demokrasya na makapagpapatatag sa ating ideya ng katarungan at kapayapaan. Ito ang klase ng demokrasya na maaaring magmulat sa ating mga kababayan na bigyang kahalagahan ang kalayaan. We must make this kind of democracy attractive. We must make this kind of democracy enjoyable and attainable for every Filipino. At magagawa natin ito kung mapapalawak pa natin ang diskusyon at aktwal na aksyon, pagkatiwalaan natin ang sambayanan upang magbalik rin ang tiwala nila sa atin. Let's show our people that yes, our laws work. Yes, our institutions can craft policies that directly address our people's concerns. Yes, our press is free. And yes, our people still live in a democracy. Kapit lang mga kasama, ibalik natin ang diwa ng bayanihan at magtiwala lamang sa isa't isa. Sa huli, demokrasya, katarungan, at kapayapaan pa rin ang magwawagi. Maraming salamat muli sa pag-imbita at mabuhay ang isang bayan. Bayan ay tagal mo nang naghinagpis. Problema ng kahirapan kay tagal nang tinitiis. Dukha't mayaman, malaki ang agwan. Nasaan ang sinasabing pag-angat? Walang lupa, walang bahay, walang trabaho. Walang pambayad sa eskwela, walang benepisyo. Lipon at kabuhayan, sinakop na ng dayuhan. Tayong isip, tayong piluto ang patakaran. Kung posible, bakit di gawin ang nararapat para sa bayan? Sa lahat ng pagkakataon, kaya natin tumugon kapayapaan ngayong buwan.
Sa dakong ito po ay mapapakinggan natin ang reactions mula sa iba't ibang sektor. Unahin na po natin si Ms. Kay Almario, ang Vice Chairperson for Youth ng National Council of Churches in the Philippines. During the height of the lockdown as a result of the COVID-19 pandemic, the government unilaterally terminated the peace negotiations with the National Democratic Front of the Philippines. It has since launched an all-out war with NDF, the New People's Army, the Communist Party of the Philippines, and organizations it accuses as front organizations. The breakdown of the GRP-NDFP peace negotiations has led to unbridled red tagging of government critics, church people in churches, youth and youth organizations, and individuals who voice out their concerns regarding the country's worsening situation were not exempted from this practice by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTF-LCAC. This red tagging was reinforced by the passing of the Anti-Terrorism Act of 2020. Hindi lang natapos sa red tagging ang paglabag ng karapatang pantao ng mga nagsusulong ng kapayapaan. Ilan sa miyembro ng peace panel ng NDF ang isinama sa terrorist list ng NTF-LCAC at marami rin ang pinaslang ng walang kalaban-laban. Ilan pa sa mga manggagawa ng simbahan ang ngayon ang sinampahan ng mga gawa-gawang kaso. It is patent. The powerful feed upon the powerless. Justice is on the hands of those in power, and human rights are visibly violated. And again, this is not the peace we want. In the recently concluded First National Ecumenical Youth Gathering for Peace, we, young people, have recognized the crucial importance of taking part and joining in the bigger movement of understanding and advocating for peace. We have recognized that peace is truly not simply a gift to be received from God, but it is a task people of goodwill must undertake. Today, more than ever, is a time that authentic witnesses voice out, denouncing injustices and condemning perpetuation of violence among those in the peripheries. The words in the book of Isaiah 2:3-4 says, "And many peoples will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob. He will teach us his ways so that we may walk in his paths. For the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Then he will judge between the nations and arbitrate for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will no longer take up the sword against nation, nor train any more for war. It is the message of the peaceful reign of the Lord, the peace of enforced righteousness. There will be no more war, and no more need for swords and spears, so it made sense to make it into plowshares and pruning hooks. Because we have learned and witnessed that we cannot achieve peace by unjustified wars and guns. Instead, poverty, inequality, lack of livelihood and others should be addressed. Dialogues, conversations, various types of peaceful negotiations are the answer. We long for the day when there is no more need for military budget and reinforcement, when the money that goes for weapons and armies can go to schools and future of youth and children. But we can only achieve that when the Lord reigns among us, when we see the face of Jesus to each other, and his peace is what we carry and spread. We can only reach that when human life and dignity is respected. We, the youth, are the present-day liberators, and we want our leaders to not just be with us, but also be forefronts of peace building. Leaders who share the struggle with the people. If the youth are the professed agents of peace and transformation, we need leaders and drivers who listen to the cries of those violated and defaced, protect human lives and rights, find increasingly effective ways of conflict resolution. Kapayapaan, makakamit pa ba? Yes, it is now the time we speak about the peace we want. Life and dignity for all. Stop the killings, resume peace talks now. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ms. Kay. Para magbahagi din po, tinatawagan si Ginang Nanette Castillo. Siya ay ina ng isa sa mga naging biktima ng tokhang
na si Aldrin Castillo. Susundan nito ni Ms. Cathy Estavillo, ang Secretary General ng Amihan Peasant Women Federation. Dito po si Ginang Nanette. Yung si Cathy na lang po muna. Okay, magandang hapon po sa lahat mula sa Amihan, ang Pambansang Federasyon ng Kababaihang Magbubukid at mga organisasyon ng magbubukid sa bansa, isang karangalan na maging bahagi ng talakayan ng sambayan para pag-usapan ang napakahalagang paksa ukol sa kapayapaan bilang bahagi ng People's Agenda ngayong election 2022. Para sa mga magbubukid, matagal nang hangad ng masang magsasaka at mamamayan ang kapayapaan pangmatagalan na nakabatay sa hustisyang panlipunan. Para sa ordinaryong magsasaka, manifestasyon nito ay may sapat na pagkain o kawalang gutom, malayang nagbubungkal sa lupa, pagkilos ng walang takot, may sapat na social services, pakinabang sa ating natural resources, malayang pagpapahayag ng opinyon, at paggalang sa karapatang pantao at may paggalang sa mga kababaihan. Sa tingin namin, makakamit lamang ang mga ito kapag nabigyan tugon ang mga batayang kahilingan ng mamamayan na siyang solusyon sa mga ugat ng armadong tunggalian sa ating bayan. Gaya ng nabanggit ng mga unang nagsalita, nagkaroon na ng serye ng peace negotiations o pag-uusap sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines. Hinarap na ang mga mayor na agenda ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER, na kasunod nito yung Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Ang pangunahing laman ng CASER ay ang usapin sa lupa, lalo na yung libreng pamamahagi ng lupa na matagal ng panawagan ng malawak na magsasaka, kasama ang kababaihang magsasaka. Ang kawalan ng lupa ng mga magsasaka o ang monopolyo ng iilan sa malawak na lupain sa ating agrikultura, ang mayor na ugat ng digmaan sa bansa. Ang usapin sa lupa ang ubod ng CASER at ang pagreresolba rito ay batayan para sa attainment ng just and lasting peace. Ang NDFP proposed CASER ay isang makamamamayang alternatibo sa patuloy na implementasyon ng mga neoliberalismo na framework o balangkas ng mga umiiral na batas at patakaran na niyakap ng mga nakaraang administrasyon at higit na pinalala ng kasalukuyang rehimen. Naririyan yung pagkasira ng ating lupang agrikultural, pagwasak sa ating natural resources na nagresulta ng malawakang kahirapan at kagutuman at kawalan ng trabaho. Kasunod pa dapat ang napag-usapan na agenda ng dalawang panig kung nagpatuloy ang negosasyon ay yung common draft ng General Amnesty Program para sa pagpapalaya ng lahat ng bilanggong politikal bilang isang general proclamation na dapat gawin ng gobyerno at ang coordinated unilateral ceasefire. Subalit hindi na po nangyari ito na dapat ito mangyari noong 2018, no? Subalit hindi na po nangyari ito nung ipinatupad ang Executive Order number 70 at dito na winakasan ni Duterte ang peace talks, no? Kasunod na nito ang malawakang pag-atake sa mga peace negotiators, activists, magbubukid at iba pa. Sa katunayan ay mahigit 300 ng mga magsasaka ang biktima ng EGK sa ilalim pa lang ng rehimeng Duterte. At 42 dito ay mga kababaihang magsasaka. Napakahalaga po ang tunay na reforma sa lupa at libreng pamamahagi ng lupa sa mga magbubukid. Kung kaya, sa susunod na administrasyon, isa ito sa pangunahing agenda ng mga masang magbubukid, mga sumusuportang sektor at malawak na mamamayang Pilipino. Gaya na nabanggit ng iba, ang kapayapaan po ay
makakamit sa pamamagitan ng sama-sama nating panawagan, sa pamamagitan ng pagkakaisa ng malawak na aping sektor. Maraming salamat. Salamat, Kathy. Ang susunod po na magbabahagi sa ating mga panel of reactors, narito po kasama natin ang Executive Director ng Initiatives for International Dialogue at Coordinator ng Asia Pacific Coalition for East Timor na si Ginoong Gus Miklat. Susundan po siya ni Ginoong Rafael Bailosis, isang peace consultant ng NDFP at kasama sa Reciprocal Working Committee on Political and Constitutional Reforms. Siya rin ay isa sa mga haligi sa pagbubuo ng NDFP draft sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER. Pakinggan po natin sina Ginoong Gus Miklat at Ginoong Rafael Bailosis. Maraming salamat, Father Richie, sa introduction na yun po. At unang-una, nagpapasalamat ako sa Sambayan sa pag-imbita sa akin maging reactor dito sa napaka-importante yung webinar. Maraming salamat po at nakaka-humble ika nga itong pag-imbita. Marami ho sana akong gustong sabihin dahil ang daming nabanggit ng ating napakabigatin na mga panelist. Bawat isa sana maraming pwedeng sabihin at puntuhan. Pero siguro mag-i-start ako dun sa sinabi ng convener ninyo na si Justice Carpio at kayo rin mismo, Father Richie, na sinabi nyo na makakamit ba ang kapayapaan? At sinagot ko na, oo. No. Ang tanong, kailan? Kailan kaya makakamit yung kapayapaan na yan? Pero katulad ni Justice Carpio na optimistic siya, lahat ng peace advocates, I think, nasa DNA nila, natin, ang optimism. Kahit na minsan nalulugmok tayo sa kalungkutan at saka sa galit sa mga nangyayari sa ating mga paligid. So having said that po, dahil nasa DNA na natin yung magiging optimistic at alam natin darating ang kapayapaan na yan, trabahuin natin na mapadali na sa lalong madaling panahon yung pag-achieve natin ng kapayapaan. Una-una gusto ko rin po i-note lang din dito na unfortunate and it's a pity na wala ako masyadong nakikita mga kasama nating Moro at IPs dito sa ating webinar. Lalong-lalo na pinag-uusapan natin proseso ng kapayapaan. At siguro makakahalaw tayo ng mga lessons at ng karanasan doon sa proseso ng engagement nila sa Mindanao, dito sa may amin, sa Mindanao, sa BARM. Totoo, may na-achieve ng peace agreement ang Bangsamoro. In fact, yung dating rebelde na MILF, sila ngayon na nasa gobyerno ng regional government, ng BTA. At ayon, marami silang mga challenges na hinaharap na overlay pa ng pandemic, etc. Pero isang lesson siguro pwede nating makakuha rito na yung negosasyon o yung peace process with the Bangsamoro, 3 dekada mahigit na ginawa to. Pero hindi ho ibig sabihin nung nakamit na yung agreement, tapos na yung peace process. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating peace process. In fact, ngayon po, lumilitaw ang mga pahalang na conflicts. Yung mga horizontal conflicts, nandyan na po ngayon. Kahit na yung vertical conflict between the Estado at saka yung MILF ay natapos na po, no? Dahil sa peace agreement. Tuloy-tuloy pa rin yung horizontal conflict at saka makuwan pa rin ho tayo na kailangan po natin na itaguyod pa yung mga usapin o yung mga components doon sa peace agreement. Kaya tuloy-tuloy pa rin po yung peace process, ika nga. Importante po na ngayon dito sa Bangsamoro, may usapin ng transitional justice. Ang mga indigenous people sa loob ng Bangsamoro nababahala dahil ang mga lupain nila ay kinukuha ng pilitan ng mga ibang kapatid natin na Moros. May mga ridos nangyayari. So itong horizontal conflict nangyayari.
In fact, yung accumulation ng mga horizontal conflicts nito, ang siyang nag-contribute dun sa vertical conflict noon. At ganun din po ang nangyayari dito sa kabilang peace process na naunsyami dito sa NDF po. So dito po makikita natin dahil sa BARM, isang lesson po na tuloy-tuloy po yung peace process. Dito naman po sa isang naunsyami o na stall, if not nahinto na peace negotiations and peace talks with the NDF. Importante po na matuloy at sana sa madaling panahon may sulong naman natin yung political negotiations between the two principal actors. But while we are working for that dapat lang trabahuin po natin yung pagbalik ng negosasyon na yan. Importante po yung i-recreate natin yung mismong entire process. At ibig ko sabihin dito, ihanda ho natin ang mamamayan dito sa pagbalik ng peace negotiations o ng peace talks. Pero hindi lang po tayo doon tututok sa pag-resume nun, kundi pag-consolidate mismo at pag-widen at pag-broaden ng constituency para dito sa proseso nito. So yun po ay isa natin siguro pwede nating tutukan dito. So pagdating ng pag-resume ng negosasyon, kung kailan man yan, ako, dahil nga sabi natin optimist tayo, pwede mangyari yan anytime. Kahit ngayong NDF, kahit na tingin nila sa administrasyon na ito, baka hindi na maituloy, pero bukas pa rin sila sa negosasyon. So ganun din po siguro yung attitude natin na pwede rin mangyari. Who knows? May mga paradigm shifts mangyayari sa loob. At na sinabi nga rin kanina, makikita natin mismo sa administrasyon na to, ang daming na-achieve initially sa negosasyon between. May mga na-initialize na nga ng mga agreements sana. May mga back channels na sana nangyari. Kailangan na lang sana i-implement yon. At pag sakaling na-resume na yung talks na yun, we will not start from scratch. Meron na mga ganun na building blocks na pwede nating balikan. So while we are waiting for that or working for that resumption, trabahuin din po natin yung sa baba, sa mga komunidad, sa mga sektor, sa mga grupo na maging mas aware sila dito sa mga issue na to, ano yung mga ugat ng mga problemang to, at mag-participate din po sila sa prosesong ito. At yung proseso ay hindi lamang yung talks, kundi yung entire process na siyang pagbibuild ng agenda ng mamamayan para sa kapayapaan. So, sa dalawang last points na po, dahil ito ay isang bayan at ang tutok at agenda nito ay ang eleksyon sa 2022. Yung kahalagahan, sa sinabi nga ni Senator Risa, kahalagahan sa electoral agenda ng kapayapaan. Na hindi lamang siya isa sa mga agenda, hindi front and center, if not una pa sa mga agenda na dapat talakayin ng mga kandidato sa ating mga halalan. Hindi lamang for 2022, kundi sa lahat ng mga eleksyon. Kahit sa barangay election pa yan o anong election pa yan, kapayapaan or a justice should be part of that agenda. Now siguro as a last parting word or shot, gusto ko ngayon i-link yung mga sinabi ko tungkol sa Bangsamoro at dito sa NDF at dito sa mga iba pang mga proseso. So, nakikita po natin, hindi ho pwedeng magkaroon ng ganap na kapayapaan sa isang parte ng isang bansa o ng bayan kung hindi walang ganap na kapayapaan sa ibang parte. Sabi nga natin ng ating mga matatanda, sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. So, kailangan yung buong katawan ang siyang maging nung sakit ng iyon. So, hindi pwede o ganap ang Bangsamoro kapayapaan kung hindi magkakaroon ng kapayapaan with the NDF. Hindi magkakaroon ng ganap na kapayapaan kung walang hustisya yung mga tokhang victims. Hindi rin magiging ganap na kapayapaan kung wala tayong magandang response dito sa pandemyang ito. So lahat po ito na magkaugnay. Sabi nga ni Joey, lahat ng bagay magkaugnay sa kanta niya. Ganun po.
Kaya po importante, lahat po tayo, hindi whole of nation approach hindi whole of society approach whole of people's approach ang kailangan natin sa ating pagtaguyod ng isang just na kapayapaan po sa atin. Maraming salamat po sa pagkakataon nito. May I convey greetings of solidarity and support to all the conveners of Isang Bayan and the respected speakers in today's forum. As a long-time consultant of the National Democratic Front of the Philippines in the peace negotiations with the Philippine government since the late 1990s, I am very glad that Isang Bayan has considered and included the question of attaining a just and lasting peace in our country through peace negotiations as a very important issue now and a critical one in the forthcoming national elections in 2022. Ang armadong labanan na ito ay tumagal na ng mahigit 50 taon. Tulad ng nabanggit kanina, ito ay may matatagal na at malalalim na pinag-uugatan. Pangunahin na ang malawak na kahirapan at pagkabusabos na idinudulot ng pagsasamantala at pang-aapi sa malaking bilang ng mga magsasaka sa kanayunan hanggang sa mga napakababaang pasahod na manggagawa at lalong-lalo na sa maraming mga walang trabaho sa kalunsuran. Ang usapang pangkapayapaan ay nabuksan bilang isang paraan at oportunidad na mabigyan ng mapayapang kalutasan ng armadong labanan na ito mula pa nung maibagsak ang pasistang diktadurang Marcos. Pero patigil-tigil ito at may mga ilang panahon na matagal na hindi nagtuloy. Yung na-resume na peace negotiations ng 2016-2017 sa ilalim ng Duterte regime ay biglang itinigil at pinatay ng rehimeng ito mismo para ipatupad ang isang bago nilang batasang anti-terrorism law. Gamitin ito sa marahas na panunupil hindi lamang sa mga pinagsususpetsahang mga revolusyonaryo, kundi kahit sa mga legal na aktivista at iba pang kalaban sa politika ng rehimen. Sa ilang datos na nakalap mula noong July 2016 to March 2021, may nabibilang na 396 extrajudicial killings, enforced disappearances ng 18, at hanggang ngayon ay umabot na sa 703 ang mga political prisoners. Sa mga nakakulong na ito na political prisoners, ang 703, ang 10 ay mga consultants ng NDFP sa peace negotiations, kabilang si Esterlita Suay Baguio, Romel Salinas, Renanto Gamara at iba pa. 7 sa mga consultants na ng NDFP ay pinatay sa nakaraang ilang taon lamang. Kabilang na ang pinakahuli si Father Rosicutan na consultant noong peace negotiations noong 1986, at 5 sa mga political prisoners ay namatay sa kulungan dahil sa iba't ibang sakit na pinalala ng kanilang pagkakulong. Muli ako ay nagagalak na maisama ng Isang Bayan ang usaping ito sa pagkakanta sa paglahok sa pambansang halalan sa 2022.
Laksin natin ang lahat ng pagsisikap na mapanumbalik uli ang usapang pangkapayapaan para maresolba ang matagal ng armadong labanan sa ating lipunan. Maraming salamat po. Maraming salamat po kay Ginong Rafael Bailosis at kay Sir Gus Miklat. Maganda po yung nabanggit ni Sir Gus na maganda rin na tingnan at pag-aralan ang naging peace process sa Mindanao. Dahil po sa lawak at laki ng usaping ito, minarapat po ng lead conveners ng isang bayan na hiwalay na talakayang bayan ang usaping pangkapayapaan sa Mindanao. So maganda po no, na abangan natin ang talakayang bayan na tututok naman sa mga naging usapang pangkapayapaan sa Mindanao. So maraming salamat ulit kay Sir Gus at kay Sir Rafael. Ngayon po, alam ko po na hindi na makapagpigil ang mga nais magtanong. Madami na rin po tayong natanggap na mga katanungan. Kaya dadako na po tayo sa ating open forum. Maglalaan po tayo ng at least 30 minutes para sa ating open forum at hopefully para ma-accommodate ang lahat ng mga katanungan. Unang tanong, address po kay Dean Tony at kay Miss Karen. Mula po kay Shira ng Rise Up for Life and for Rights. Sabi po niya, as a young person whose brother was killed in the war on drugs under the Duterte administration, I have become a human rights defender. I am very disturbed not only by supposed drug war killings, but also the political repression where red tagging and killings are rampant and that seem like it will make peace building even harder. How does peace agenda for elections include the respect for human rights? Dean Tony first. Nakamute po kayo. Dalawang paraan na pwede natin pasok sa peace agenda yung human rights, no? Una, as a precondition actually for resumption of the peace process, kailangan naman siguro may basic di ba? May basic commitment ng human rights. So we would need to ask our candidates to commit to that, di ba? Yung kailangan kayo mag-commit sa just basic due process, di ba? Basic respect ng karapatan pantao. At pangalawa, sa mismong substantive agenda ng human rights, no? Actually nabanggit ni Gus kanina yung halimbawa yung mga demands ng katutubo, di ba? I work quite closely with many of them through the last 30 years na yon. But lately, yung trabaho ko, marami akong trabaho dun sa mga lumad backwit schools at sa mga lumad community schools. I feel very, very strongly about that. Diba? So, dun mo makikita una, kailangan tigilin yung pag-atake sa mga tao, di ba? Ito, in this case, ina-atake yung mga bata, ina-atake yung mga guro, ina-atake yung mga school. So mismong yan, kahit na wala pang peace agreement, kailangan itigil na yan. Tama na. Sobra na. Nagka-hearing kami last week. And malinaw na lumabas yung katotohanan dun sa mga lumad schools na ina-atake ng NTF-ELCAC, di ba? But sabay, I'm just using it as an example, no? Itigil mo yon, pero dun mismo sa peace agenda, substantive agenda ng peace talks, kailangan tayo magkakaroon ng commitment sa respeto ng karapatan ng mga katutubo for ancestral domain, and in this case also for the right to education, kasi isang bagay na natutunan ko dun sa pagkikipag trabaho dun sa mga lumad teachers, lumad administrators at lumad children themselves na napakahalaga dun sa usaping lupa
yung usaping edukasyon, magka-related yon, di ba? That is such an important so yun ang example ko na before even the peace agenda that entered, before even the peace process. Kaya alam ba sa war against drugs, ganoon, di ba? Tigil na muna, wala nang patayan. And then meron ka ring agenda dun sa drugs, di ba? Kasi problema naman talaga siya. So ano yung rehabilitation, anong approach mo, di ba, paano mo matigil yun? Kailangan mo rin gawin yon. Bahagi yan ng agenda na long term. Thank you. Ms. Karen? Mahalaga na ho yung sinabi ni Dean Tony. Siguro ang madadagdag ko lang na actually dahil nga napirmahan na yung karil at ito yung bahagi na ng kasunduan na sa peace talks. No? So dapat siguro talagang tingnan kung paano na ma-implement. At lahat ng human rights kasama dyan sa karil. Pati yung issue ng extrajudicial killings and drug-related killings kasama dito sa dapat may commitment ang parehong panig. Thank you. Again, still addressed to Dean Tony and Ms. Karen. Actually, madami na pong ganitong same question, but I'll read the question coming from Sandra of Kapatid Alliance. Would Sambayan look into and eventually push to reverse how the current administration has twisted the meaning of peace, abused the word peace by making it a keyword in its anti-insurgency programs, specifically Executive Order 70, the NTF LCAC, its whole-of-nation approach to end local communism and armed conflict? Baka yung ibang convener po ng sambayan na nandito, pwedeng sumagot na rin. I mean, sa akin, titingnan ko yun. Ano ba yung ibig sabihin natin ng kapayapaan, di ba? I mean, I think si Senator Trillanes kanina had a very good answer to that, di ba? Na yung kailangan i-address mo yung root causes ng yun ang totoong kapayapaan, di ba? Yung itong mga Duterte administration approach, hindi naman siya totoong kapayapaan, di ba? To be honest, it's a very cynical kaya sa akin nga yung NTF-LCAC, it's not even usaping anti-communist or human rights, no? It's about money, it's about corruption. Parang kung susundin natin saan ang pera pupunta, at it's about elections also. Mas makikita natin kung hindi ito tungkol sa kapayapaan, certainly. Thank you. Nakaakibat kasi doon, Dean Tony, yung pagtingin na marirepeal ba o ano yung chances na ma-repeal ang anti-terror law since ito yung pinaka-umbrella weapon ng NTF-LCAC? Nasa next president yan, di ba? Kung ano yung gagawin niya. Alam mo, ang maganda at pangit din ng sistema natin, di ba? Ay kung sino mananalo ng Pangulo ay generally nagagawa niya kung ano mang gusto niya dahil na niya yung Kongreso para doon. So yun yung ating, ganyan ang sistema natin. Malungkot kasi kung may maganda kang mga achievements o batas yung previous administration, if the new president doesn't want it, pwede na i-reverse just like that, di ba? Unless nakaugat na. Kung nakaugat naman, kahit anong gagawin lang, hindi nila basta-bastang mababago. But yes, the answer to that is pwede nating may nakita akong question pwede natin i-identify lahat ng mga repressive measures, lahat ng mga regressive measures na kami dun sa trabaho na ginawa namin dun sa mga lumad schools, talagang in-identify namin lahat ng mga regressive measures, di ba? Para kung mag-change ang theory ko kasi na pwede naman sa Pilipinas dahil naranasan na natin, no, kung if you work long enough sa bayan na ito, kung matagal ka na nagtrabaho sa mga issues, biglang minsan nagbabago na lang overnight yung political situation. And suddenly, yung akala mong imposible pwede na palang gawin. Basta magaling ka lang, basta marunong ka lang. Basta magaling, magaling lang tayo, hindi ikaw as person, but magaling lang tayo at malaman natin kung paano siya gawin, na pag-aralan natin, madali lang siyang magawa the moment nandun yung political will. So dapat hinahanda natin yan
At lalo na kung pag-usapan yung usaping eleksyon, di ba? Kung meron tayong mga demands na gusto natin kasama sa election agenda, dapat ready din tayo na, di ba, on the first day na manalo yung mga kandidatong gusto natin, na actually magawa yung gusto nating magawa. At ako, having, di ba, matagal na ako dun sa usaping mga ito, alam ko na marami kang magawa overnight kung marunong ka lang na gawin yon at marunong ka lang paandarin din yung ilang bahagi ng gobyerno at ng lipunan. Thank you, Dean. Related to that, my question din from the attendees about specifically including Anti-Terror Act, EJKs, and then red tagging as a specific agenda or for political agenda for isang bayan. Sa tingin niyo po ba nararapat na specifically nakalatag yon para sa isang bayan? Kung ako tanongin mo personally, yes. Dapat may checklist tayo ng minimum, di ba? Ng minimum na demands, di ba? Tungkol sa mga, lalo na human rights at sa, I think napakahalaga yun na So yung mga substantive issues pa, I think okay lang na may tayo. Yung mga long-term issues, okay lang na meron tayong division at may debate pa tayo, di ba? Importante lang doon na we agree na issue yon na importante na kailangan harapin. But yung human rights issue sa akin, minimum issues yon to be able to choose a candidate. Thank you, Dean Tony. This question is addressed to Bishop Rex from Michael Angelo. If ever rebel forces and the government comes into an agreement for a lasting peace, how would you deal with the rebel members? Would they be reintegrated into society as is? Will they pay for their crimes like the soldiers they have killed? The quote-unquote protection money they have coerced from the communities? And how about the members who never really lifted arms? Thank you. I think the fourth agenda of the peace talks will respond to that. The disposition of forces, the fourth item of the comprehensive agenda of the peace talks would respond to that question. Thank you, Bishop. There are questions addressed to both Senator Riza and former Senator Antonio Trillanes, but unfortunately they are not here to respond to the questions. Anyways, we will proceed to the next questions we have here. This is for Bishop Steele. Why hold the peace process abroad that cost the country? Meaning she's perhaps referring to the money that we need to spend for this process. Why not face the people who can react while the process is in progress, especially with the media coverage? Sa akin ba yun, Father Richie? Ano ulit yung tanong? Why hold the peace process abroad? And why not here in the Philippines when the people who are involved can directly react and can be covered by the media? And why hold it outside? Well, I guess there's a good sense for third-party mediators to come in. No? There have been issues about holding the peace process in our country. Pagamat it looks to be a good idea, but
considering nga yung labanan na nangyayari, there is always that agam-agam na it's better if it takes place in another country. Thankfully, Norway has been an able third-party mediator to the extent that it has spent money simply to help the process go about. So yan ang isang maisagot ko dyan sa tanong na yan. The second and the last one is that part of the peace process is the role of consultants. That's why paulit-ulit sa conversation na ito that we should protect the consultants because they are crucial in bringing forward the issues from the grassroots to the negotiating panels. Sige po, since medyo lumakpas na tayo sa oras, I will just... Yes, Dean Tony, sorry. Go ahead. Kasi napaka-importante, di ba, na ano, I mean, if you look at almost all peace process in the world, hindi talaga siya magsa-succeed if you do it in your own country. Hindi talaga siya. Maybe yung last part siguro, yung implementation na pwede, but the whole process, it really only succeeds pag nasa sa ibang bayan ka para mas libre ka, mas secure yung mga tao. At sa akin nga, yung tulad ng emphasize ko lang sinabi ko kanina, baka we have to rethink our process, di ba, na, ayun, halimbawa, sabi ni Bishop Reyes dun sa consultants, I think, I don't know, I cannot speak for the NDFP, di ba, and they have very good lawyers naman, so hindi ko i-deal with yan, but parang from the point of view of, of exposure, di ba, kung meron kang 2 or 3 year process na naman, di ba, you're exposing very good people to this kind of risk. Hindi, para sa, I would feel na hindi yun acceptable, di ba, na gawin mo. So baka kailangan natin isipin, if you can finish something in 1 month, in 2 months, or 3 months, di ba, but that really requires political will on the government, but also on the NDFP na willing sila to come into an agreement. Ang maganda ngayon, naranasan natin sa pandemic, di ba? We can consult without having to be physically present, di ba? Like ito, not as good as physical presence, but we can consult. Hindi siya excuse, di ba? I've negotiated before na wala pang email. Can you believe that wala pang email? Hindi lang peace process, but 30 years din ako negotiator sa climate change, no? And I started walang email, walang phone, walang text, di ba? And you can still negotiate even on that basis but even then even dun sa mga issue na kailangan na we have to have an attitude now, a different attitude of negotiation. It doesn't work anymore yung protracted. You have to come to a conclusion faster. So sa akin, kung mapapalad tayo na manalo yung ating kandidato, yun ang isasuggest ko talaga. Faster, quicker, di ba? And to challenge kasi I said I will work more with the government and not with the other side, no? And then challenge the other side to come quicker to a decision. Kasi you can actually consult on real time now. You can even show the negotiation gusto mo transparent. You can even show it to the whole world, to a webcast, di ba? So wala nang excuses no na kailangan tayo umuwi kasi mag-consult tayo, ganyan. Wala nang excuses. And I think yun ang kailangan gawin. We have to think creatively and out of the box sa future. Otherwise, di ba, mauubos lang lahat ng mga consultants, mamamatay lang lahat ng mga panelists on both sides, no? At hindi pa rin natin na make progress yung bagay na ito. Father Richie, maybe Mr. Bailosis can register his comments on the question. Sige po, Rafi. Baka may gusto po yung may bahagi. Yung tanong pa kanina, bakit kailangan sa ibang bansa gawin ng usapang pangkapayapaan at bakit hindi dito? Yan po ay napagkasunduan ng dalawang panig noong pang 1992 nung mag-resume ang peace negotiations. Noong 1992 dahil nga sa mga nangyaring
problema ng harassment hanggang sa pagpatay ng mga ilang bilang ng mga consultants at members ng NDFP na lumahok sa Peace Talks noon with the Aquino government na dito idinao sa Pilipinas. Kaya settle na po yan. At nais ko pa rin idagdagan yung isang napakahalagang puntong binanggit ni Ginoong Gasmiklat kanina, ang partisipasyon ng mamamayan sa usapang pangkapayapaan. Sa tingin ko napakahalaga ng puntong ito na kailangan ang paparaming bilang ng mga mamamayan magkaisa at kumilos ng husto para ipaglaban ang kanilang mga interes at kagalingan at makapagkamit ng mga makabuluhang reforma sa ating lipunan, reformang sosyo-ekonomiko, reformang pampolitika na magre-resolve sa malalalim na ugat ng armadong labanan. Kaya yun ang halaga ng bahagi ng mamamayan para isulong at ipaglaban ang mga makabuluhang reformang ito at mabigyan ng kalutasan yung mga malalalim na pinag-uugatan ng armadong labanan. At mismo ang mamamayan sa ngayon, sa susunod na panahon, ay manawagan ng malakas na ipagpatuloy at bumalik sa usapang pangkapayapaan para harapin yung mga malalaking problemang pang-ekonomiya at pang-politika na pinag-ugatan ng armadong labanan na ito. Yan lang po ang idadagdag ko. Maraming salamat. Maraming salamat po ka Rafi. Grabe, we are flooded with questions and in as much as we would like to respond and answer to all of them, we need to wrap up. Rest assured, those questions coming from the Q&A tab, from the chat box, and from FB Live, they will be collated and they will be responded to in the next Talakayang Bayan for Justice and Peace. So muli, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng dumalo sa ating Talakayang Bayan. Higit sa lahat, salamat sa ating mga resource speakers, kay Bishop Rex, kay Miss Karen, kay Dean Tony, kay Senators Antonio Trillanes and Risa Hontiveros. Salamat din po sa ating mga panel of reactors, kay Miss Kay Almario, kay Miss Cathy Stavillo, kay Ginoong Gas Miklat, at kay Rafi Bailosis. At yun nga po ang naging buod o ang pagtatapos ng ating Talakayang Bayan para po sa panghuling pananalita ng ating programang Kapayapaan, Makakamit pa ba? Narito po si Father Albert Alejo. Paring Bert? Gandang hapon po sa inyo lahat. Okay lang ba yung boses? Okay lang. Father, ngingiti ka naman. Kanina ba tayo nag-uusap ng kapayapaan pero parang yung tense na tense tayo lahat, Sabagay, ganun talaga. Ako po si Father Albert Alejo. Ba't ako napasok dito? Kasama po ako sa conveners group ng Isang Bayan. Nasa ngalan po ng Isang Bayan, nagpapasalamat po kami sa pagdalo ninyo at saka ang gaganda ng mga input. Medyo bitin pa po pero ganun talaga ang buhay. Ngayon, siguro ilang punto lang ho. Una, nasangkot din po ako paunti-unti dito sa mga peace process noong 2009 sa Consult Mindanao, Dialogue Mindanao, working with the Bishops Ulama Conference and saka yung OPAP. Tapos noong 2011, nagkasama po tayo ka Rafi sa Oslo. Dahil kasama po tayo doon sa pagbubuo sana ng CASER, Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform. Tapos noong 2013,
doon naman ho ako nasangkot doon sa Zamboanga seats sa MNLF naman po. So medyo marami-rami na rin pong pinagdadaanan. Ngayon, nagpapasalamat po tayo sa tanong, yung bang kapayapaan ay makakamit ba? Ang sagot ho natin ay oo, pero marami talagang pinagdadaanan. At marami pong elemento. May mga issue katulad ng mga basic rights sa agrikultura, sa lupa, sa industrialization, environment, inequality. At hindi lang po sa kaserian, sa Comprehensive Agreement on Social Reform Agenda, meron din pong sa human rights na sakop naman ng karil na dapat to walang patayan muna. Para, alam nyo, mahirap mag-usap kapag maingay. At maingay ang putok ng mga baril. Yung governance po, dito pumapasok din na yung palang issue ng kapayapaan ay malaking kinalaman sa sa governance at saka pamumuno. Kaya ho dito pumapasok yung electoral agenda na ang tinitignan ho natin ngayon habang naghahanap tayo ng ikakandidato, wag naman natin titignan yung sino lang magbibigay ng trophy, ng basketball, ng kandila para sa prosesyon, na damit ni Mama Mary. Yun lang, kuminsan yun lang tinitignan natin sa kandidato. Yung pala, maraming issue at ang kapayapaan ay napakalaki. Sabi nga ni Senator Risa, wag nating isingit lang ito, ipauna pa nga natin. At dito nga sa Pilipinas, meron ng issue ng Samoro, meron pa sa communist rebel groups. Ngayon, tumindi pa po ang issue dahil sa kasalukuyang rehimen. Dahil dinagdagan pa po ng NTF-ELCAC na umuubos ng pondo na imbis na para sa pandemya, napupunta po sa sa mga armas at saka preparasyon sa eleksyon. Meron pa pong Anti-Terror Act. So mayroong mga issue na paano pang ayusin itong demobilization, disarmament, reintegration, at sa ilalim po nito yung pagtitiwala sa gobyerno. Kaya nga ho nagiging issue itong yung governance, leadership, kasi po lahat ng ito pagharap sa kahirapan, sa pandemya, sa korupsyon, sa kalikasan, lahat po ito ay may kinalaman ng gobyerno. Kaya kapag palpak ang napili nating kandidato, baka manalo yung mga hindi dapat manalo. Kapag palpak ang ating mamumuno, di masisira na naman ang mga kabundukan, ang mga kailugan. Kapag palpak na naman ang ating iluluklok, di puno na naman tayo ng korupsyon. Kapag palpak na naman ng mga leader, di mawawalan tayo ng tiwala. Sasabihin natin, bahala na kayo dyan. No? So, importante po na ang mapili po nating kandidato na ipapanalo natin ay tapat na pamumuno. Marami pa po mga issue, yung mga local and vertical conflict, yung Bangsamoro at communist na kailangan ikumpara, kailangan pa pong ang mahalaga dito idinagdag, kailangan kasangkot ang taong bayan. Kaya nga ang taong bayan kasangkot sa kapayapaan, lalong-lalo na po kasangkot sa halalan. Ayun. At ang pagpili po ng tamang kandidato ay pagpili sa kapayapaan. Paalala lang po, sinabi na ni Father kanina, yun pong ibang issue ng kapayapaan tulad ng sa katutubo, June 10 po yan, tatalakayin. June 10, abangan nyo po. Importante rin ito. Tapos yun pong sa BARM, sa Moro, ay tatalakayin din po. Abangan nyo po kung anong petsa. Muli po, maraming salamat. Saludo sa mga nagbigay ng input at sa lahat ng nagtanong. Salamat din ko, Father. Bless mo ako, Father. Bless mo din ako, paring Bert. Salamat. Okay. Meron din nga palang town hall para sa mga relihiyoso. Oo nga po. So maraming salamat, paring Bert. Gaya po ng nabanggit ni Father Albert, marami pong mga town halls pa, mga talakayang bayan na pangungunahan ng isang bayan. So inaanyayahan po ang lahat na makisama, makiisa sa lahat ng mga gawain ito. Ganon din po ang Social Justice and Peace agenda ay magkakaroon pa ng iba pang talakayang bayan upang patuloy na magpalalim
at magpalawig sa usaping social justice and peace. So muli, maraming salamat po sa lahat, sa ating mga speakers, sa mga nagtanong, sa mga attendees, sa mga conveners ng Isang Bayan. Bilang panghuli po, magkakaroon po ng kulturang pagtatanghal bilang patuloy na magbibigay at maggagabay sa ating mga gawaing natitira pa. Magandang hapon po sa ating lahat.
Salamat po.